Mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Paul John Valdez, at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for the day ay nasa Mateo chapter 28 verse 19. Sinasabi dito na, "Kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang dakilang utos ay binigay sa ilalim ng bandila ng otoridad ni Hesukristo. Dahil ang otoridad ni Jesus ay universal. Ang utos ay dapat ding isipin na universal. Ang lahat ng mga simbahan ay dapat pumunta sa lahat ng tao upang ituro ang buong ebanghelyo. Ito ang walang hanggang utos ng simbahan ni Kristo at ang dakilang tatak ng kaharian na nakalakip dito na nagbibigay ng kapangyarihang isagawa ito at garantiyahan ang tagumpay nito ay ang katiyakan ng hari sa kanyang patuloy na presensya kasama ang kanyang tapat na mga tagasunod. Ang dakilang komisyon ng Diyos ay hindi dapat isipin na opsyonal, ngunit sa pilitan. Hindi kinakailangang maabot ng bawat iglesia ang bawat bansa, ngunit ang bawat simbahan ay dapat gumanap ng bahagi sa pagdidisipulo sa mga bansa. Ang dakilang utos ay ang utos mula sa isang maawaing Diyos sa kanyang tapat na simbahan na disipuluhin ang mga nawawala sa pamamagitan ng pagpunta sa mundo at pagbibinyag at pagtuturo sa kanila na sundin ang kanyang mga utos. Ang Mateo chapter 28 verse 18 to 20 ay nangangailangan ng isang masunuring simbahan na may disipulo na handang gamitin ang kanilang sarili para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang resulta ay ang pagkahabag ng Diyos na maganap sa mga hinirang. Sinimulan ni Jesus ang simbahan. Ibibigay ni Jesus ang dakilang utos sa simbahan. Ang unang simbahan ay isang makinang na gumagawa ng disipulo. Ngunit ang lokal na simbahan ngayon ay halos iwanan ang puso ni Jesus para sa paggawa ng disipulo. Tulad ni Esau, ipinagbili natin ang pagkapanganay na binigay sa atin ni Jesus sa pagbuo ng mga disipulo para sa pangako ng paglago ng simbahan at agarang tagumpay. Natutuklasan natin ngayon na ang mga pamamarang iyon sinigang, hindi epektibo para maabot ang susunod na henerasyon. Nalilang tayo sa pag-iisip na ang malaking bilang ay katumbas ng matagumpay na ministeryo. Nabigo tayong gampanan ang papel ng nagsasaka, nagtatanim at nagdidilig. Matyagang nagdarasal hanggang sa dumating ang bunga. Ang hangad ng puso natin ay makitang muli ang mga pastor sa lokal na simbahan, ang kanilang bigay Diyos na mga pamana ng paggawa ng disipulo. Idinisenyo ng Diyos ang simbahan upang maging perpektong lugar para sa mga paggawa ng mga alagad. At sa tingin ko, habang ang simbahan ay gumagawa ng mga alagad, ito ay nagiging pag-asa ng mundo. Para mangyari yun, kailangan nating bumalik sa halimbawa ni Jesus at gayahin ang modelong paggawa ng alagad ni Jesus. Muli, ako ang inyong lingkod, Elijah Paul John Valdez, at dito na nagtatapos ang aking daily devotions.